Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Tumayo ng paisa-isa at sabihin ang isang pangungusap tungkol sa natutunan ninyo mula sa nakaraang aralin tungkol sa pangingilatis ng kabutihan bilang katibayan ng pananampalataya. Tingnan ang mga larawan o simbolo sa ibaba. Sa iyong palagay, ano kaya ang ipinahihiwatig na mensahe ng mga ito? Severe flood warning. Emergency rainfall warning. Thunderstorm advisory. Tropical cyclone warning, wind signal number 4, typhoon force winds. Fire exit sign. Nakakita ka na ba ng mga ganitong simbolo sa mga panoorin o kaya ay sa mga nakapaskil sa tahanan, paaralan o komunidad? Para saan kaya ang mga simbolong ito? Ano kayang mga pangyayari ang tinutukoy ng bawat simbolo? Mahalaga bang malaman mo ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit? Handa ka ba at ang iyong pamilya sa mga ganitong halimbawa ng pangyayari? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Batay sa iyong mga karanasan bilang bata, natutunan mo na ang pagiging maingat sa maraming bagay ay isang pagpapahalaga na kinakailangan upang maging ligtas ang sarili, pamilya at komunidad. Kabilang na dito ang pag-iingat sa kapaligiran. Matutulungan ka ng aralin na ito na maunawaan ang kahalagahan at mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran bilang pag-iwas sa mga sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan kasama ang iyong kapwa. Tinatawag na sakuna ang isang pangyayari kung ito ay nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Sa pagdaan ng panahon, mas nagiging mapanganib ito dahil sa pagkasira ng ating kalikasan at pagbabago ng pandaigdigang klima. Nagdudulot ng mas malaking epekto ito sa tao kung kaya't mahalagang makagawa ka at ang iyong kapwa ng paraan upang maiwasan at hindi ito mangyari sa pamamagitan ng patuloy na pag-iingat sa kapaligiran. Ano-anong mga salita ang may kaugnayan sa sakuna? Isulat ito sa mga inilaan na hugis. Tukuyin kung anong uri ng sakuna ang ipinakikita ng bawat larawan. Baha. Bagyo. Lindol. Landslide. Tsunami. Sunog. Ano ang epekto ng mga sakunang nasa larawan sa tao at sa mga ari-arian? Sa iyong palagay, may paraan kaya upang mapigilan o maiwasan ang mga sakunang ito? Mahalagang malaman ang iba't ibang uri ng sakuna at ang mga posibleng pinsala na maaari nitong maidulot sa tao, ari-arian at kapaligiran. Makapagbibigay ito ng pagkakataon na makapaghanda at malaman ang mga dapat na gawin kung sakaling mangyari ito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sakuna
na maaaring mangyari habang nasa loob at labas ng tahanan at paaralan. Bagyo, pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Baha, pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Lindol, paggalaw ng lupa. Landslide, pagguho ng lupa. Tsunami, napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Sunog, dulot ng pagkalat ng apoy. Mayroong dalawang uri ng sakuna. Maaaring ito ay nangyayari sapagkat likas o natural. Maaari ring mangyari ang sakuna dulot ng kilos ng tao. Alamin kung ano ang mga natukoy na sakuna sa unang gawain ay likas o dulot ng tao. Pangkatin ng mga ito at iguhit ang simbolo nito sa angkop na kahon sa ibaba. Maghanda sa pagbabahagi ng kasagutan sa buong klase. Likas na sakuna para sa unang kolum at para sa ikalawang kolum, sakunang dulot ng tao. Sa panahon ng sakuna, mahalaga na alamin ang dapat gawin upang mapanatiling ligtas ang sarili at pamilya, upang ingatan ang buhay, mga ari-arian at lahat ng nakapaligid dito. Tandaan ang mga sumusunod na hakbang. Maging alerto at makinig sa mga balita. Alamin ang lagay ng panahon at kung mayroong babala at mga pangyayari sa pamayanan. Maghanda ng emergency kit at kagamitan. Siguraduhin na mayroong sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Magplano kasama ang pamilya. Alamin kung saan ang mga ligtas na lugar sa tahanan kung mayroong lindol, saan ang ligtas na daan palabas kung mayroong sunog, at ano ang mga lugar na dapat iwasan gayon din sa labas ng paaralan. Makipagplano kasama ang iyong pamilya upang maging handa sa anumang uri ng sakuna. Tanungin sila kung ano ang inyong gagawin para sa kaligtasan kapag nagkaroon ng sunog, lindol, matinding pagbaha o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Isulat sa ibaba ang kanilang mga sagot sa iyong mga tanong. Paghandaan ang pagbabahagi ng iyong sagot sa buong klase. Ano ang mga dapat gawin ng aming pamilya bago, habang at pagkatapos ng sakuna? Ano ang mga kagamitan na dapat ihanda sa panahon ng sakuna? Ano ang mahalagang gampanin ng bawat kasapi ng pamilya sa panahon ng sakuna? Katanungan, bakit mahalaga ang paghahanda ng buong pamilya sa mga posibleng sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan? Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang mga likas na bagay at hindi likas na bagay. Ang mga likas na bagay ay bahagi ng kalikasan. Ito ay hindi gawa ng tao, tulad ng mga hayop, halaman, karagatan, at iba pa. Ang kapaligiran at kalikasan ay napakahalaga sa tao. Ito ang nagbibigay ng kailangan natin upang mabuhay. May kakayahan din itong protektahan ang tao laban sa mapinsalang sakuna at panganib. Halimbawa, pinoprotektahan ng mga puno ng bakawan ang tao mula sa malalakas na alon. Ang mga puno rin ay tumutulong upang ang mga lupa mula sa kabundukan ay hindi gumuho. Sinisipsip din ito ang tubig na nakakapagbawas sa pagtaas ng tubig baha sa isang lugar. Mayroong mga sakuna na hindi kayang pigilan ng tao sapagkat ito ay likas. Ang halimbawa ng likas na sakuna ay ang bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at tsunami. Mayroon ding mga sakuna na maaaring mangyari dahil sa kilos ng tao. Ang lahat ng kilos at ginagawa ng tao ay may epekto hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa kapaligiran.
Ang hindi pag-iingat ng tao sa kapaligiran ang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Gayon din, lalong lumalala ang masamang epekto ng mga sakuna sa tao. Halimbawa nito ay kung uubusin ng tao ang puno sa kagubatan at kapatagan, mas mapapadalas ang pagbuho ng lupa at mataas na lebel ng pagbaha. Mas tumataas din ang posibilidad ng sunog, lalo na sa kagubatan sa panahon ng tag-init dahil sa matinding pagtaas ng temperature ng mundo. Ayon rin sa pag-aaral ng siyensya, ito rin ang dahilan ng mas matagal at mas malalakas na bagyo kaysa noon. Ang pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay napakahalaga upang maiwasan ang mga sakunang dulot ng tao at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangang alamin at isagawa ang mga kilos na makapagpapabawas ng posibilidad ng sakuna sa tahanan at paaralan. Ang pangangalaga sa kalikasan ang paraan upang ingatan ng buhay ng bawat isa, ang mga ari-arian katulad ng bahay at mapanatiling maayos ang iba pang nakapaligid dito. Magsama-sama kayo sa 4 na grupo. Gagawa ang bawat grupo ng isang mind map na magpapakita ng kaugnayan ng epekto ng kilos ng tao sa kapaligiran at mga sakuna. Sa paggawa ng inyong mind map, isaalang-alang ang mga sumusunod: mga kilos ng tao na nakaaapekto sa kapaligiran, mga sakunang maaaring maging bunga ng pag-iingat o hindi pag-iingat sa kapaligiran, mga epekto ng mga sakunang ito sa tao. Paano makatutulong ang mga tao sa pagtiyak na walang magiging sanhi ng anumang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan? Magbigay ng 4 na paraan at isulat sa loob ng bawat kahon. Para sa ika-4 na araw, basahin ang isang pahayag at iugnay ito sa aralin. Ibahagi ang iyong sariling pagpapaliwanag ukol dito at isulat sa nakalaang batlang. Take care of the earth and she will take care of you. Isulat ang iyong paliwanag. Ano ang mga kilos na iyong ginagawa na nagpapakita ng pag-iingat sa kapaligiran? Paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na ingatan ang kapaligiran para maiwasan ang sakuna? Alagaan at ingatan ang kapaligiran upang makaiwas sa sakuna. Maaaring gawin ng mga sumusunod kasama ang kapwa upang lalong maging epektibo at mabuti ang epekto nito sa kapaligiran at kalikasan. Kung mas marami ang kikilos at magiging maingat sa kapaligiran, ang tao rin ang makikinabang dito. Ugaliin ang pagsasaayos ng basura. Ayon sa batas RA number 9003, kailangang paghiwa-hiwalayin ang mga basura. Ayon sa uri nito, kailangang pagsamasamahin ang nabubulok, di nabubulok, papel, bote at iba pa. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkalat ng basura na bumabara sa mga kanal at iba pang lugar na dinadaanan ng tubig. Kung ito ay maisasagawa, maiiwasan ang matinding pagbaha at mabilis na bababa ang lebel ng tubig sa lugar. Palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga sa kapaligiran at ibahagi ito sa kapwa. Kasama ang kapwa, alamin ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa mga sakuna at mga maaaring dahilan nito. Makinig o makilahok sa mga seminar sa loob at labas ng paaralan na nagtatalakay kung paano mapapanatiling ligtas at maiiwasan ang sakuna. Kung may paraan upang mapigilan ito, mahalagang maibahagi agad ito sa kapwa upang maprotektahan ang kanilang buhay at mga ari-arian. Makilahok sa mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Kung mayroong mga proyekto o gawain ang inyong komunidad na may layuning ingatan ang kapaligiran tulad ng cleanup drives, pagtatanim ng puno at halaman at pagsasagawa ng recycling,
Huwag mag-alinlangang sumama at makilahok. Maaaring ikaw ang maglunsad at magsimula ng mga ganitong gawain. Sa pakikipagtulungan sa komunidad, mas napapadali ang mga gawain at mas nagiging makabuluhan ito. Gamitin pa rin ang 4 na pangkat na nabuo sa naunang gawain. Gagawa ang bawat grupo ng isang flyer na magpapakita ng inyong natutunan tungkol sa pag-iingat sa kapaligiran bilang paghahanda sa sakuna. Siguraduhin na 1 hanggang 2 pahina lamang ang flyer. Naglalaman ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa pag-iingat ng kapaligiran at kung paano nito natutulungan ang komunidad na maging handa sa sakuna. Sa kabuuan, ang pagiging maingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay mahalaga para makaiwas sa sakuna. Ang panganib na dala ng sakuna ay maiiwasan at mapapanatili ang kaligtasan kung sama-samang kikilos at pangangalagaan ang kapaligiran. Ang buhay na biyaya ng may likha, mga ari-arian at ang iba pang nakapaligid dito ay maiingatan din. Punan ang KWL chart sa ibaba ayon sa naging talakayan sa klase. Gamiting gabay ang mga katanungan sa bawat column. Ano ang alam ko na bago talakayin ang aralin? Ano ang mga nais ko pang malaman na may kinalaman sa aralin? Ano ang bagong kaalaman ang natutuhan ko sa aralin? Basahing mabuti ang bawat pahayag at piliin sa kahon ang tinutukoy nito. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Ang mga pagpipilian ay bagyo, baha, landslide, lindol, sakuna, sunog, tsunami, pagguho ng lupa. Landslide. Pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Bagyo. Pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Baha. Paggalaw ng lupa. Lindol. Isang pangyayari na nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Sakuna. Dulot ng pagkalat ng apoy. Sunog. Napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Tsunami. Sagutin ang tanong gamit ang 5 o higit pang pangungusap. Paano makakatulong ang pagiging maingat sa kapaligiran sa pag-iwas ng sakuna? Para sa inyong takdang aralin, makinig o magbasa ng mga balita sa telebisyon o sa internet. Pumili ng 3 sakuna at alamin kung ano ang mga pinsala na maaaring idulot nito sa tao at komunidad. Sa huling kolum, isulat ang dapat gawin bilang pag-iingat para maiwasan ang sakuna. Pagkatapos ng gawain, napagtanto ko na patlang.